Pamilya, tingnan ninyo ang gusto kong ibahagi ngayon. Kung isa ka sa mga taong laging naghahanap ng matamis pagkatapos ng tanghalian at ayaw mo itong palitan. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo kung paano gumawa ng sarili mong dekalidad na tsokolating bar na may palaman. Kalimutan mo na ang mga tsokolate sa supermarket na biglang napapataas sa asukal, tapos bigla ka rin manghihina. Gusto mo pa ng mas matamis kahit matapos na ng kalahating oras o kahit 15 minuto ngayon, gagawa tayo ng tsokolating bar na pampalusog. Paano? May masarap at malinamnam na palaman at may budbud ng sea salt na magpapasabog ng lasa sa iyong bibig, magdadala ng totoong enerhiya, magiging gamot para sa iyong mga nerbiyos, magiging masustansya, pero higit sa lahat, napakasarap. Babaguhin ito ang iyong mga hapon. Gaya ng sabi sa Uruguay, tara na! Kakaiba ang tsokolating ito sa anumang mabibili mo sa supermarket o sa tindahan. Panilin lang ng industriya. Ang mga tsokolating gawa sa pabrika ay puno ng trans fats at corn syrup. Ang epekto nito ay pinapatay nito ang signa ng pagkabusog ng katawan. Kaya mo ubusin ang isang buong tableta o 20 tsokolate na may palaman at gusto mo pa rin ng dagdag kumpara sa tsokolate na iniaalok ko. Gagamit tayo ng mga sariwa at likas na pagkain, gagamit tayo ng 70% na kakao at binibigyan natin ng katawan ng malaking dosis ng antioxidants at totoong pagkain na mabibigay sa atin ng pagkabusog. Nakakatulong ito lalo na kapag stressed o balisa dahil ang tsokolate ay may magnesium na kailangan ng nervous system para makapag-relax. Ang magnesium ay perpektong gasolina para sa utak na nagbibigay ng focus ng walang pagkabalisa. Bawat sangkap may sariling silbi para sa katawan. Ang 70% kakao ay mabuting kaibigan para sa iyong mood. Walang duda, ito ay proteksyon para sa matatanda upang hindi masayang ang buhay at manatili tayong ligtas. Ang asukal sa datiles ay dahan-dahang pumapasok sa dugo, kaya nadibigay ng matatag na enerhiya ng ilang oras, di tulad ng puting asukal na biglaang napapataas ng glucose. Mga nuwes, ang hugis na parang utak ay hindi aksidente, mabubuting taba ang laman nila. Ang omega-3 ay ang langis na kailangan ng iyong mga neuron para gumana ng mas mahusay. Ang asin sa dagat, ang pangunahing sangkap, ay hindi lang napapalasa, kundi nagbibigay din ng mahalagang mineral na ito, ang sodium, na tumutulong magbalanse ng mga likido sa katawan. Tara na sa reseta. Para sa reseta na ito, sino pa ba ang mas magandang kasama, kundi si Noya para samahan akong gumawa ng tsokolate? Sobrang excited akong magluto. Ang una nating gagawin ay ibabad ng 24 na oras ang 100 at 50 gramo ng mga datiles. Para ngayon ay siguradong hydrated at malambot na sila. Ang una nating gagawin ay tanggalin ang buto sa loob ng datiles. May ilan na tinatawag itong buto dahil maaari nitong masira kahit ang blender natin, kaya't inihiwalay natin ito. I-play, bukar at piniga natin ang tubig. At ngayon, gusto kong ipakita sa inyo ang mga gagamitin natin para sa recipe na ito bago tayo magsimula. Vamos a utilizar chocolate 70% en barra, dátiles, Ilalagay natin ito ng walang balat. ya preparado, nueces, At mapait na pulbos ng kakao. At kaunting lanis ng niyog din. Ipoproseso natin ang mga nuts. Dito, meron tayo, magkano? 60 gramo ng mga nuts. Pindutin mo yung maliit na button sa taas. Ayan, naproseso na ang mga nuts. Timbangin natin ang langis ng niyog. Magdadagdag tayo ng 20 gramo ng langis ng niyog. Dahil malamig dito, solid siya. Pero kung hindi, pwede kayong magdagdag ng 20 ml, pareho lang iyon. Kasi kapag mainit, natutunaw ang langis ng niyog. Magdadagdag na ngayon si Noah ng 3 kutsara ng cocoa powder.
Pasyos! Mapait ang kokowa na ito. Ngayon, sabay-sabay na natin itong ipoproseso. Nakalimutan ko ang mga datiles. Idadagdag natin ngayon ang 150 gramo ng datiles. Ngayon, ipoproseso na natin lahat ito ng sabay-sabay. Kailangan nating haluin ng kaunti. Itong inihahanda natin dito ay ang palaman. Kahit na medyo mahirap, kaunti lang, hindi masyado, para lumambot ito, huwag kayong mandagdag ng tubig o gatas. Kung hindi, masyadong lalambot ito, dapat tama ang lapot. Iiwan natin ito dyan para kusa pa itong lumambot. Dito, maghihiwalay tayo ng tig-100 gramo sa bawat panig. Dahil una, gagawin muna natin ang base. Kaya ang ginagawa ko, pwede ninyong hiwain lahat sabay-sabay, di ba? Pero kailangan siguraduhin na may 100 gramo at 100 gramo kayo. Hinihiwa ko ito para mas madali itong matunaw sa double boiler. Nagamit tayo ng mahika dahil matigas ito. At ngayon, tapos na, ilalagay na natin ito sa double boiler at ihahanda gamit ang maliit na take bilang hulmahan. At ito ay parchment paper o baking paper. Mas magaling kayo sa mga gawaing kamay. Gusto ko ito. Salamat! Higit sa lahat, para hindi dumikit masyado ang tsokolate at madali natin itong matanggal. Sa tingin ko, ayos na, halos ganyan na, ayan na. Uy, nagawa ko! Ilalagay natin sa double boiler, nagsisimula ng matunaw ang tsokolate. Sige, tandaan nyo na hindi dapat masyadong mainit. Ginagawa natin ito sa double boiler gamit ang mahinang apoy. Nilalagay na natin. Natutunaw na siya, kaunti na lang. Kailangan ng pasensya dahil mabagal itong matunaw. Ayan, tuluyan ang natunaw, kaya ilalagay na natin ito sa hulmahan. Ibubuhos natin ito na hindi natatapon at nang walang sablay. Ako na ang gagawa niyan. Salamat! Ang sinusubukan kong gawin ay itaas ito rito ng kaunti. Pagkatapos, tulad ko, medyo may laman. Kung hindi, lalabas ito. Mas mainam gawin ito sa silicone na hulmahan. Para sa mga tsokolate bar iyon. Sige, wala ako noon. Ito lamang meron ako, kaya ito ang gagamitin natin. Ilalagay lang natin ito sa freezer ng 5 minuto, sa parte na nagyelo. Sige, nilipat ko na dito ang palaman para handa na ito. Maraming palaman kaya makapal, at siguradong masarap ito, makikita ninyo. Kung makakahanap kayo ng mas malaking hulmahan, mas maganda. Wala kasi ako nahanap na silicone hulmahan dito sa Kapiya, kaya maliit lang na gamit ko, kaya makapal ang layers ko. Kung makakahanap kayo ng mas malaki, magiging parang isang napakalaking tsokolate bar na maraming palaman at may tsokolate sa ibabaw. Mas maganda talaga. Kukuha tayo ng ilang walnut. At hihiwain natin ito sa maliliit na piraso, hindi masyadong maliliit kasi ito ang mabibigay ng crunch sa ating tableta. Gagawin din natin ito gamit konting mani.
Ilalagay natin ito bilang dagdag sa palaman. Sige, nilagay natin ito ng 5 minuto sa ref. Pwede na natin itong kunin at matigas na siya, pero hindi pa natin ito ilalabas. Patuloy pa natin itong gagamitin. Lagyan na natin ng palaman. Noah, pwede mo ba akong dalhan ng mainit na tubig? Oo. Heto na ang mainit na tubig. Sige, ayos lang. Kaya ang gagawin natin ay ilalagay natin ito mismo, ganito, sa mainit na tubig. Tingnan mo, ilalabas natin mula sa tubig at gamit ito mismo, pipisain natin ang palaman. At papayagan tayong hugugin ito. Ayan, naikalat na lahat ng palaman. Por la tableta. At ngayon, idadagdag na natin ang mga walnut sa tulong ni Noah. At ang mani. Itong natira sa atin, huwag kayong mag-alala dahil gagawa tayo ng mga truffle. Gamit ang malinis na kamay, paghahaluin natin ito, ilalagay natin dito ang mga nuts at ang mani. Sige, siguraduhin nating natakpan ito ng mabuti. Ayos, ngayong tatakpan pa natin ang mga gilid, gusto ko rin na may natitirang maliit na butas. Oo, ganoon nga dapat. Sige, at ngayon, ang gagawin din natin ay parang idiin natin ito ng kaunti. Ganyan, tik, tik, tik. Gusto mo bang idiin ng kaunti ang buong palaman? Oo. At ngayon, ang magic touch, ito ay asin sa dagat. Lalagyan natin ng kaunti sa lahat ng parte. Takpan natin pero ganito, parang ambon lang. Optional ito pero nagdadagdag ng kakaibang lasa. Ngayon, tunawin natin ito 100 gramo sa double boiler at ilalagay natin ito sa ibabaw. Sige, dito natin tutunawin ang 100 gramo na ito. Ayan, natunaw na siya, kaya dadalhin na natin para gawin ang ibabaw na layer. Susubukan nating ikalat ito ng maayos hanggat maaari para umabot sa lahat ng parte. Ngayon, ilalagay na ito sa freezer. Mga 10 minuto o 5 minuto, titingnan natin ito hanggang sa maging maputla o hindi na makintab ang bahaging ito. Sa ganitong paraan, magagawa natin ang mga uka para madali natin itong hatiin mamaya at maging praktikal ang bar. Kahit na medyo makapal ito, susubukan pa rin natin. O sige, lumipas na ang 7 minuto. Matigas na siya, pero pwede pa ring ubugin. Mainit ito. Maglalagay tayo ng maliit na spatula dyan. Tingnan mo kung paano ito naging ganyan dito. Sana ay maputol natin ito. At ilalagay sa ref.
O sige, dito natin ito kinuha mula sa ref. Iniwan ko muna ito sa labas ng kaunti, ilang minuto lang. 10 minuto. Pagkatapos itong ilabas mula sa ref, Toca la carita de no. handa na ito. Ngayon ang... At meron tayong malaking piraso ng tsokolate. Sinabi ko na pwede ninyong palakihin ito basta may tamang hulmahan. Ilalagay natin dito. At titingnan natin kung gumana ang mga guhit. Kahit na makapal ito, baka hindi. Pero sige, susubukan natin. Puputulin natin dito. Okay, medyo pwede na. Tingnan nyo ito. Ang sarap naman. Buti na lang kasi malambot ang palaman sa loob. Ibigay natin sa opisyal na taga-tikim ang unang kagat. Tingnan natin. Tada! Ang sarap nito. Ang yummy, di ba? Tikman natin. Ano sa tingin nyo? Tunay itong nutrisyon, kaya dapat may kamalayan sa pagkain. Gaano karami ang tamang kainin? 1 o 2 piraso lang ay sapat na, pero hindi mo mararamdaman na pinagkakaitan ka. Mararamdaman mo talaga na sapat na yon. Dahil ang taba mula sa nuwes at ang fiber mula sa datiles ay nagsasabi sa iyong otak na nakatanggap na ako ng mga nutrisyon, busog na ako. Ipinapadala nila ang senyales. Kailan dapat kainin ang tsokolating ito? Ang pinakamagandang oras ay palaging patatapos ng tanghalian. May matamis kang panghuli rito, pero pinananatili nitong matatag ang iyong enerhiya para sa buong hapon. Super ideal din kainin ito 1 oras bago mag-ehersisyo o bago maglakad-lakad. Ang tsokolating ito ay may benepisyong emosyonal. Kapag ikaw mismo ang gumawa at alam mo ang sangkap ng kinakain mo, mas inaalagaan mo ang katawan mo at nawawala ang guilt. Ang pagbawi ng ating kalusugan ay nagsisimula sa muling pag-angkin sa sarili nating kusina. Kumain ng totoong pagkain kahit kaunti lang sa mga munting merienda na ito sa mga matatamis na ito. Kapag ikaw ang gumagawa ng sariling candy o tsokolate, hindi ka lang consumer, kundi tagalika ng sarili mong kapakanan. Subukan mo. Lagyan mo ng asin sa dagat. Kumain hanggang mabusog. 2 lang ang piraso. Makinig sa katawan mo. Ikwento sa komento kung ito ang pinakamasarap na tsokolateng may palaman na natikman mo sa buong buhay mo. Kung nagustuhan mo, ibahagi ito sa mahilig sa matamis pero maingat din. Ako si Danay Aguilar. Kung nais upang palalimin ang koneksyon mo sa isipan, katawan at espiritu, imbitado ka sa isa ko pang channel, Portal Koherencia. Mag-iwan ako ng maliit na card para madali mo itong mabisita. Gusto ko rin ibahagi sa iyo ang isa ko pang healthy snack sa isang video dito. Medyo surprise. Tingnan nyo rin kung sino ang kasama ko. Kumusta? Si siya si Zero. Iniimbitahan din kita mag-subscribe, mag-like kung nagustuhan mo, at i-share ang video na ito. Magkita tayo sa susunod. Paalam!